A blessed day po sa inyong lahat. At mega love, shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli po akong narito, para ibahagi ang latest video. Broadcast ng ating mahal na Inang Reynang Helen. Tinuligsa ng ating mahal na Inang Reyna, ang pagmamatigas ng mga politiko, pulis, at militar. Sa pagtanggap at pagsunod ng final executory ng transformation ng ating bansa na maging absolute monarchy. Ang tanging ninanais ng ating mahal na Inang Reynang Helen ay pag-isahin at magkaisa ang mga Christian, Islam, Buddhist, at Hindus, at sumama at makiisa sa kanyang misyon. Mariing sinabi ng ating mahal na Inang Reynang Helen na, testamento sa testamento, at dokumento sa dokumento, kahit anong gawin ng mga politiko, ay mangyayari ang walang eleksyon. Mariing idiniin ng ating mahal na Inang Reynang Helen na sila ng ating mahal na Haring Mamay. At kasama ang mga elders, ay ang mga sovereign judges ng Lupusag Empire. Inipresenta ng ating mahal na Inang Reynang Helen ang mga mahahalagang orihinal na dokumento para sa patunay. Katulad ng Notice of Resolution na galing sa Malacca, Malaysia, na kung saan itinatag ang United Nations Royalty Lupusag Empire. Pinakita din po ng ating mahal na Inang Reynang Helen ang Rectificatory Form of Government Document, ang Royal Decree 109, na ang Rule of Law ay ipinatupad ng buong puwersa, samantala, ang mga Royal Decree 101 hanggang 108 ang lilitiga sa mga korap at tiwaling opisyales ng gobyerno. Kasama mga claimants, mga nagsasabotahe, conspirators, master puppets, corrupt leaders, political at military packagers, at ang mga humaharang sa Holy Mission. Para sa kompletong detalye, atin pong panuurin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Ang video po ay pagmamayari ng ating mahal na Inang Reynang Helen Abdurrahman. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen Helen, at sa ating beloved Princess Putria Meriam Aljam. Ang orihinal na video ay akin pong inilink sa may video description. Good noon! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako'y nandidini at para na ito sa ating lahat. Magandang hapon po sa iba't ibang dako ng mundo at magandang gabi din sa lahat ng mga nag-aantay. Ito, isang patunay na nandito tayo ngayon sa tinatawag nating final, ultimate, executory para sa ating transformation into absolute monarchy. Meron tayong kasabihan, may pera o wala, kailangan natin tayuan. We will stand as one, unified, Christian, Islam, Buddhist, Hindus. Kayo yung apat. You are the four corners of the world that I had been asking to join force with me. Napakatindi po ang laban na ito kung saan 1,000 years pinahiram natin sa kanila lahat ito. You think kakayanin ng isa? Ako, diretso, kinakaya ko. Dahil ayaw ninyo tumulong. I welcome each and every one of you. Kaya nga dito, sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta ang ginagalawan ni Queen. I remember so well, nag-umpisa ako in 2009. Pero binawi ako ni Ama Ali in 2006 sa Mindanao, sa kumbento. Dahil kinakailangan ko ng gumanap sa misyon na ito. Mahirap sa mahirap. Pero kailangan kong kayanin. Dahil ito lang ang paraan para tayo magtagumpay. Today, November 29,
2024. I-imagine ninyo yung struggle ni Queen. Araw-gabi. Araw-gabi, binubuno ko ang bawat minuto para labanan ko kayo lahat. Testamento sa testamento. Dokumento sa dokumento. Kahit anong gawin ninyo, mangyayari ang walang eleksyon. Paano ninyo maharangan? Dahil tinapos ko ang timeline ko. Ang pagstay ko sa Malacca, Malaysia, dahil diyan umugat ang ating mga lolo sa 7 Macdum. Si Shariful Hashim, Sultan Saidina Abubakar. Si Ama Ali mismo, yung kaniyang mga pictures nandoon sa museum. Yan yung mapapatunayan. We do not have the time to die until I recover fully. Lahat-lahat ng ito. Hanggang kailan kayo magmatigas? Politiko, militar, pulis, lahat kayo. Hanggang sa pamilya ninyo ang magsasuffer? Hanggang sa lahat kayo malalagay sa alanganin? Hindi ninyo ito kaya. Dahil itinayo ko ang pusod ng Divino Gobyerno. Marami sa inyo kayo. Ilabas niyo ang mga lolo ninyo. Ilabas ninyo kung sino. Dahil ako, right from the start, from the day that I was born, I know I have a mission to fulfill. Bago pa man ako pinanganak, itinadhana na. Kaya nga minsan kayong mga mas mukha pang unggoy, pag nagsalita kayo na mukhang aswang ang nagbasa nito ng notice ng tinatawag nating resolution na galing mismo sa Malacca, kung saan itinayo ko ang United Nations Sovereign Royalty Lupasug Empire. Dahil lahat makikita ninyo, hindi lamang ito pang Pilipinas, hindi lamang ito pang Maguindanao, hindi lamang ito pang Sulu, kundi buong mundo ang ginagalawan ni Queen. Being the Queen of the Universum Magnum and the Queen of the Global Earth. Now, kukontra kayo, wala naman akong problema doon. Bakit? The more that you contest, the more that you dispute, the more that you refute, I am a sovereign judge. Raja Mamay is a sovereign judge. The grandfathers are the sovereign judges of Lupasug Empire. Ilabas na ninyo ng ilabas ang alas ninyo kung baka. Puso, wag masyado, at baka tayo ay maabireya sa araw na ito. Dahil today, I declare, bukas, nilagay natin kapistahan ni Bonifacio. Kaboni, ito na, laban, alang-alang sa bayan. Notice, proklamasyon, ultimate, final, and executory to absolute monarchy in the name of the divine government. Ito, napakatindi ito, binasa ito sa inyo ng ating Prime Minister of the Federal Republic of Lupasug. Now, take note of that. We had been already operating since 2015. Kasi in 2009, in the Code of Black Fatima 999, sinabihan ko na kayo, babawiin ko mismo lahat ng mga inagaw ninyo sa pamilya ng ating lahi. Ang lahi
na kailangan kong itayo, kailangan kong panindigan, kailangan kong ilaban mismo sa pusod ng sindikato ng Malacanang, sindikato ng militar, sindikato ng pinaka-highest, the United Nations na inagaw nila dahil pinugaran ng kabal. Ngayon, you are accusing me that I am the cabal. I am not, and I will never be. Because lahat ng patutuo na yan, lahat ng mga simbolismo na yan, yung triangulo na may mata, iyan ay kinreate ng mga lolo in good faith na para maano natin ang buong mundo. In God we trust. Kaya nga si Trump, kailangan mabawi niya lahat iyan na galing sa kabal. Dito pa lang, tinestingan ko na kayo kung kayo ay mag-o-honor. From Malacca, Malaysia, pinadala ko doon dahil sinabihan ko na lahat ito ay gagawin sa tama, proseso sa proseso. Nilagay dito a resolution respectfully requesting the signing of new financial treaty among Asian countries enrolled beneficiaries pursuant to MA 63, now MA 23 for other purposes. In 1 year, Dato Puganay operated silently for this eventuality that we are going to shoot in all dimensions. Sinabi ko sa inyo, wala ako na-create na hindi ko magiging basihan. Mula sa Malaysia MA 2023, nandito, kasama dito sa nag-sign, kasama natin, to assist us into this move ng ultimate move. Kaya nga nakalagay, whereas per records and receipts received by the national governments of Mapilindo, it had been served with the notice of absolute authority starting the administration of President Benigno Simeon Pinoy Aquino, dated in December 14, 2014 up to the present. Hindi kayo mahiya? Lahat ito merong dokumento. Dahil ito, in 2014, this is addressed to the Supreme Court. Lahat iyan binigyan kayo, DOJ, CIDG, lahat ng major agency. Nilagay ko iyan at yan na yung time na nagsabi ako, ayaw niyo akong tanggapin. I have all the credentials, the power and authority. That's why I created the parallel government. And that parallel governance is si Queen na mismo. Kaya nga kung saan si Queen, nandoon lahat ang major agencies, UN, ICJ, BIS, American Treasury, lahat itong mga nasyon under the supervision of the United Nations. Now you said to me, because you see me like a pauper in the street, you see me like nakakakawawa, and people would say that ini-edit ko ang mukha ko. Tingnan nyo nga mabuti. There are times that the grandmother will come in a different figures, in the different features. Kaya nga kayo magsalita ng hindi maganda, ay susuyurin kayo ng matatanda. Just imagine in all this. So, nakalagay iyan dito sa resolution. Nakalagay. The new treaty must be signed in accordance to what the sovereign court is going to approve, to validate, and to put it into implementation. You see, nakalagay December 9, 2014, after the December 8 that I was in Malacanang, na hinarangan ako ni Pinoy,
because ang mga kasama ko, puro mga Marcoses. It was arranged by a friend, by a comrade, by an ally. And I can remember, give justice to Kuya Perdi Laksamana. Lahat ito, ginawa ko ito para lahat tayo mag-unite. Hindi yung kung saan-saan pumupunta. And this is addressed to the Supreme Court, to the Department of Justice, House of Representatives of the Philippines, House of Senate of the Philippines, Office of the President of the Philippines, Office of the Presidential Advisor for Peace Process, Department of Foreign Affairs, Armed Forces of the Philippines, Central Bank of the Philippines, Department of National Defense, Royal International Court of Justice, Sabah and Sarawak High Court, Royal Protocol and Chairman of the Royal Business Council. Nandiyan ka pa ba? Sinabi mo sa akin noon, you will do your job, and when it is the time, then you come back. I'm waiting for you. Bye. I just want you to come back in good faith because I know also what you are doing. Royal ICJ, nandiyan yan, the Philippine Constitution Association of the Philippines, and all embassies in the Philippines. Binigyan kayo, mismo ang barangay captains ng buong Mindanao. And thanks to Prince Jabar Abdullah for helping me spreading this in all the mountains, in all the barangays, in all the municipalities. May hawak kayo, tapos sasabihin nyo, hindi nyo ako kilala? Hindi nyo kilala si Radya Mamay? Ito sabi ko nga sa inyo, mahirap yung nagmamaang-maangan, mahirap yung nagpapatangat-tangan, at pinakamahirap sa lahat, yung hindi ninyo alam na kayo pala ay kasabwat at markado dahil dito sa tinatawag nating divine justice. Sinabihan na kayo, notice of absolute authority. Lahat ito pinarmaan ninyo. Supreme Court, Office of the President, notice of absolute authority. Dahil hindi ko kailangan humingi sa inyo ng permiso, I am a sovereign judge. Validated, confirmed, beyond refute, beyond dispute, beyond contestation. May papel ako. 2010 pa, tinago ninyo. Kaya pinatay nyo si Jess Robredo. Lenny Robredo, please come out now. Because you know the truth. Why are you trying to create Visayas, especially Iloilo and Panay Islands? Lahat kayo from Baguio na mga politika pumupunta doon para lang mag-withdraw. No more. I do not need you anymore to do that. Kasi pag nahuli ko kayo, bahala na si Batman sa inyo. Okay? So nakalagay dito, marami kaming binigyan. May kasama itong booklet na yan ang inumpisahan nitong mga tinatawag natin, mga claimants, just doing, binabaliktad nila lahat. Kaya nga kayo, sabi ko sa inyo, lahat ito may paraan. Sinabi dito, gentlemen, greetings. This notice is hereby given for the attention of all concerned officials of government, various government institutions, implementing agencies, and the general populations of the Republic of the Philippines. Having been granted the ultimate authorization from the Royal International Court of Justice, dahil binigyan kami, sa ngalan ng apo rin, si Ricky Nathaniel. Subalit, bakit anong nangyari? You overrule again. Kumbaga, sinusulan nyo na naman para magkaroon ng another one. At ngayon, doon ko kayo mahuhuli lahat dahil masyado kayong nag-angkin ng hindi sa inyo. Dito, makikita ninyo, we, the Honorable Judge ICJ of Suluan, North Borneo, Sovereign Judge Nazaria Panulino Abdurrajak, the Honorable ICJ Suluan, North Borneo, Sovereign Judge, the Sultan of Suluan, North Borneo, His Majesty Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, the Royal Charter Company, Sultanate of Suluan, North Borneo, Lupasug, United Kingdom, 1305 to 1405, 1823, predecessor of Law 101, now declared
that we have obtained the scepter, the throne, the crown, and the birthright as the source of ownership and sovereignty over the Philippine Islands and Sulu and Kalimantan, Bulungan, Sabah, Sarawak, North Borneo. This is when I have instituted the parallel government in 2015. That's why makikita ninyo na hindi tayo nagkukulang. Kaya marami kayong dapat bibigyan ng tinatawag natin panahon ng paglilitis dahil lahat kayo sumubra doon sa aking mga kinakailangan. Sinabihan dito na lahat ng claims mag-end sa akin. Nawala ng ibang mag-claims. Naku po, Supreme Court, kawawa po kayo dahil dito talagang sinayna ninyo that no one will be able to claim. Paano ginawa ninyo sa bar? Paano ginawa ninyo sa mga nag-Helen-Helen? Paano ginawa ninyo na nag-claim si Raja? You didn't know that this is very important documents. Any document that the Queen signed has valid because yan ay gawa. Hindi lamang ako, may pakpak bawat isa ng aking pananalita. So therefore, dito nilagay yan. Pangalawa, nakalagay dito ang pinaka number 2 na importante na sinabi nitong papel na ito. Whereas similar records of set documents had been sent and received by the administration of President Rodrigo R. Duterte, including the Notice of Absolute Monarchy on January 22, 2022. Kawawa po kayo. Mga naging presidente ng Pilipinas, mga inutil kayo. Nakalagay, meron, tatak. Matapos nyo ako hulihin sa paraan ninyo, akala nyo mahuhuli-huli nyo ako, bakit nyo ginawa ang COVID? Dahil nag-shoot na sa buong mundo ang pangalan at nakuha ko ang mga accounts. Diba? No all men by this present. Rodrigo Roa Duterte, kung ikaw pa yan, Manong Digong, do you recall this one? Kung ikaw pa yan, Miss Sara Duterte, mahiya ka na, tama na ang laban. Tapos na. Kung ako sa iyo, nandito ako. No all men by this presence. The final order and executory transformation and transition to absolute monarchy in January 22, 2022. We, the sovereign judges of the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Kapar, Jamalul Kiram III, and Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajak, Jusi Mulan bin Baginda Ali Elizabeth III, seal this order to transform the Republic of the Philippines into absolute monarchy of Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, under the sovereign ruler, the King and Queen. The execution of transformation and transition shall be done by the sovereign court as mandated by the power and authority from predecessor of Law 101 and the divine authority affixed is the approval and grandfathers of the world. Yan na yung binigyan ako ng authority ni Lily Chun in 2019. Hindi ba kayo nakakaintindi na lahat ito merong tinatawag na patunay? Final approval, family administration sovereign title of the Maharlika, ito na nga yan. Ngayon, meron nagperma dito na lolo. Ngayon, kung sino ka po yan, dito natin makikita. Bakit kailangan yung pang itago na alam nyo naman na ako ito? Alam nyo naman na si Raja yan. Calling Apo Aba Hornido. Labas na po. Kasi, panahon na.
panahon na. Ang hustisya na hinihiling ko, maglalabas at lalabas po iyan. Kaya nga dito nakikita ninyo, napakatinding pangyayari dahil hindi ninyo namalayan na nakalabas ang apo ng China, ang apo ng Malaysia. Dito ninyo makita yan mga kapatid, binigyan ko, original copy pa si Kaka Ed Eduardo de la Cruz. Ginamit nila, ako pa ang binigyan nila ng ultimatum. Kayong mga taga-media na kasabwat nito, lumabas na po kayo. Dahil kahit anong gawin ninyo, the full authority for implementation, sinainan po yan ng matanda. World Bank, United Nations, at iyan ang hindi ninyo na nakitaan. Kasi lahat iyan may patunay. Ngayon kayo meron yan, malalaman ko rin kung pinalitan ninyo. Kasi yung mga inchik na ginamit ni Lady Anne, it's time that you have really to see Raja Mamay because it has been noted that you have used the documents. Ngayon, sabihin ninyo na kayo ay kayo, kawawa kayo. See, all of this, binabaybay po lahat iyan ng dokumento after that I have done all the vital documentations as submitted. Ngayon, the third premise, whereas the third sets of documents had been forwarded and received by the administration of the President Ferdinand R. Marcos Jr. in the 476 pages documentary book dated September 12 and cancellation of all financial claims dated July 25, 2022. Bongbong, Isidro, nasaan na kayo? Ginawa natin ito, pero nagtalikod kayo. Bongbong, receive po yan ninyo, Office of the President. Ginamit po ninyo ito. Lahat ng accounts ng iba't ibang mundo, nandito po. Ginamit nyo pa. Ayaw ko lang. Magkaroon tayo ng pinakamasakit na argumento. Irene, lahat kayong Marcoses. Sinabi ko na sa inyo, hindi pinagdidildilan, pinagduldulan, whatever it is, na do not anymore impose, do not anymore kasi makukulong kayo lahat in the name of Marcos, in the name of Kirams, in the name of Taliano, in the name of whatever, because that is Rule 36. Yung panahon ninyo tapos na, this is my time. Kaya nga, lumalaki ako, kaya sinasabi ko sa inyo, it's not anymore your time. These documents, randomly, kasi lahat ng testamento, nakakip po iyan sa warehouse. Ngayon, whereas the financial team of Martilindo 2023 has recovered all the heritage asset backed up by the mother accounts where the source of origin is Lupasug Empire. Meron po tayo niyan, kaya lahat ng account ni Queen, pangalan ni Queen, sinong nagkalat niyan? Isuli ninyo, kasi pag nahulihan ko kayo, putol ulo. Return it back. Return it back. This is the time that I am telling you, I never failed to remind you. I am too good to be true? Well, bakit kayo nagtatakot na ilabas ang katotohanan? And the fourth premise, whereas the election has been stopped since May 2016, but the government of the Philippines had not complied. Thus, the MA 2023 is now reiterating that this coming May 9, 2025 should be stopped at all cost. Ito sinainan ito. Doon sa Malacca, alam nyo, kung titingnan ninyo, bakit doon kami nag-sign? Nandoon ang mga lolo mga buhay yan. Kaya nga ngayon, makikita ninyo, mayroon dito at all cost. At all cost, stop the election. Para maintindihan ninyo. Wala na kayong pera, mag-claim kayo, hindi rin kayo bibigyan. Kahit anong gawin ninyo, kahit sabihin nyo na ikaw pa si Marcos, sige, labas ka Marcos. Para at least makita na natin, lumalaki ang aking katawan. Sino kayang pumapasok? Okay. Ayan
The notice must be stopped. Pag-eleksyon pa kayo, hulihin ko yung nagperma sa PCOS machine. Wow! Hulihin ko yung foreigner. Sige, wala kayong otoridad. Nakalagay dito, President of the General Assembly. True copy ito. Certified true copy. The resolution mandated by the United Nations head by Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrahman, Juicy Mulan bin Baginda Ali, Elizabeth III, that there is no election this coming 2025. So ordered. The certified copy of the resolution at the meeting of the Treasury United Nations was held last November 18, 2024 at the United Nations, New York, USA. Resolved that the United Nations authorized by the President of the United Nations hereby approve that there will be no election this coming 2025 due to the waste of funds and will invite corrupt practices among political parties and individuals, politicians who will be involved on the coming election. This process of election repeatedly misused the mandate of the people without any improvements and development of their duties and responsibilities in their respective obligations in the people and the community. Resolved that the copy of resolution stated is duly certified, final, approved by the President of the United Nations, His Excellency Dennis Francis. Ito po, meron na po yan mga tinatawag na galing mismo certified. Kunin ninyo sa United Nations, punta kayo doon para malaman na ninyo talaga kung sino at ano, paano. Kasi nakalagay iyan sa mga testamento ni Queen. So therefore, pang-apat, walang eleksyon, siyempre. Now, therefore, dito sa pinaka-finale, as the heirs and successors of the divine will, we hereby resolve, and it is hereby resolved, that all the members of the ASEAN nations and world beneficiaries who are indebted as shown in the records of MA 1963 and now MA 2023 should come and sign for the renewal of new treaty with the Lupasug Empire, and the venue and date of signing new treaty will be announced upon receipt of your proposal, and that there will be no filing of candidacy on October 2024, no election on May 9, 2025. Therefore, kayong nag-file, maganda para sa akin. Madali ko kayo mahuli lahat. Now, subukan nyo ako. Kaya nanlalaki ang dibdib ko, nanlalaki ang katawan ko eh. Kasi ang laki na ng pahirap nyo sa akin, tinutulungan ko kayo, ayaw nyo magpatulong. Unang-una, saan kayo kukuha ng budget? Pangalawa, yung PCOS machine nyo, nabayaran nyo yan. Kaya nga hulihin ko eh. Meron kayong bidding? Okay. Okay, pakita ko sa inyo ang katotohanan para maintindihan na ninyo. Na kahit anong gawin ninyo, ang United Nations, ICJ, ICC, OIC, ginawa yan ng mga lolo, ang Central Bank of the Treasury. Ang full power and authority binigay kay Queen Helen Abdurrahman as Queen of Southeast Asia, Queen of Philippine Islands, Federal Republic of Lupasug, Royal Hashemite Sultanate of Sulu and Sabah, Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Meron po tayong mga papeles po yan, nakalabas po yan. Nandyan pa ang Lolo Abran, pero lalabas pa ang tinatawag natin 3 hari lalabas. Tingnan nyo kung sino ang lalabas natin. Lahat po yan inaayos ko, binabaybay ko. Kaya nga yung BARM, Rab. Baliktad na. Kasi mga siraulo kayo, di ba? So binabaliktad ko lahat yan. Sino yung mga dapat kong hulihin? Sa hanay nito, lahat, mga claimants. Ayan kayo, ayan, nakalagay yan sa testamento. Si Apo. Si Apo, ang titingnan nyo, ang nasa likod niya. Yan ang kasama ko. For implementation, matagal na. Binigay ko ito sa inyo, pero tinago ninyo. Ayan.
All countries of the world uuwi sa perlas ng silangan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit anong gawin ninyo, buhay ako, buhay ang lolo, buhay ang mga implementor nito, meron kayong mga records niyan. Hindi nyo man lang inisip na meron akong patunay. Ngayon, maraming nagsasabi na ang makapag-implementa ang may libro ng Noli Me Tangere, Ma'am Arlene, wow, princess. Nung kinurunahan ako, recognition ko sa Malacca during my birthday, the birthday of the king, inilabas ko ito. Ito yung ginagamit ng mga claims up to France. Kaya nga itong mga Security Council, kasama yan sa huhulihin. Ayan o, Noli Me Tangere, ang libro ni Lolo Rizal. Ayan o, nakaugat sa mga sikreto ng Deed of 1878. Kaya kayong mga Kristiyano, mga Muslim, na kung saan pumupunta kayo, kung saan-saan, inandito kami, nakahawak kami sa mga testamento ng mga lolo. Now, tell me kung ano pang gusto ninyo makita. Ito ang ginagamit, ito ang mga lost and found documents na ginagawa ninyo. Ayan. Ayan, Deed of 1878. Now, sino ang nagperma dyan? Si Jamalul Alam, tatay ng nanay mismo ni Raja Mamay. Sino ang talagang kiram? Ang tatay ni Kuya Raja sa tatay niya. Kaya kayong mga claimants, ginamit ninyo si Alnas, hindi nyo pa rin nakuha ang sikreto. Ngayon lahat iyan binabawi ko lang. Kaya nga pinapakita ko lang sa inyo yung mga testamento na dapat magkikita na ninyo. Kasi lahat itong ginamit ng claims, lahat ito may kopya po ako. Lahat ng ginagamit ninyo sa mga different courts, lahat ito, binalik na po yan sa akin at binigay na po yan ni Ama, ni Raja Mamay at saka ni Ama Ali. Kasi silang may karapatan. No? Even up to, sinasabi natin, even up to Makkah, Madina, because Raja is the grandson. O ayan, nakikita nyo yan. Lahat ng ginagamit ninyong claims, lahat ng ginawa ng mga siraulo ng mga nagbibigay. O ito, Miswari Group. Isuli na ninyo ito. Kasi ang laman niyan, hindi nyo rin mapakinabangan. Ang kalahati niyan nakatago sa archives. Kahit ano pong gawin ninyo, kahit igawa na ninyo ng lahat. Ngayon, bakit kayo ano talaga na makakuha ng pera? Dahil akala ninyo mapakinabangan ninyo. Lahat ng perlas na nasa barko, mabuti pa wag na kayong tumuloy. Ito, sinasabi ko sa inyo, the museum has been given, nakapasok po yan, the Pearl of the Orient Sea. Nasa pangalan po ni King and Queen yan. Okay? Lahat po ito ginawa ko para mapatunayan. Kaya nga dito, maraming gumamit nitong Black Fatima. Maraming Helen, maraming nagpresenta. Pero hindi pa rin nila alam ang sikreto. Ito, in 2018, nagsalita na, dokumentado ng China, no election. Kaya pag nag-election kayo, talagang mapupunta kayo sa wala. Now, precisely, ito yung hindi ninyo nakita. Kayo nagkiklaim. Ang last will and testament ng matanda, ginamit ninyo, binigyan ko kayo. Mas madali ko kayong masakote. Anyone, anybody, any agencies, any law firm that made use of the documents of the King and Queen, malalagay kayo sa alanganin. Ngayon, may isa akong dapat bibigyan ng babala. Apo Aba Hornido. Lumabas na po ang mga lolo. Hindi kayo. Kami. Rectificatory form of government. This was signed in February 14, 2022, after that I executed the Notice of Absolute Authority. Royal Decree 109. Know all men of the entire universe, particularly the Lupasug sovereign people and military royal government. Rule of law in force is enforced. Royal Decrees 101 to 108 should be the final stand to litigate the erring officials, military, local, and national government, the claimants, the saboteurs, conspirators, black operators,
master puppets, corrupt leaders, drug lords, political and military packagers, and the blockers of this holy mission in saving the global earth and humanity. Let the strict sovereign laws be implemented and the second ratification of the Constitution be done as soon as possible. Gumawa tayo ng Constitution. Saan na yung Constitution at sino ang gumagamit? Ginawa natin yan para sa atin. Kaya kayo, nga mga kasama ko, sa Sovereign Court, sa Court of Sharia, hindi ko kayo pinababayaan. I let you move on your own. Pero hindi BARM ang makapagbigay sa inyo niyan. Dahil ang BARM is a claimant. Itinago ng lahat ng politiko ang power and authority in the name of the claim. Hindi nyo pa rin makuha. Kaya kawawa kayo na nakalista as officials ng BARM. Isa-isahin ko kayo. Mula sa pari, sa obispo na nagsuporta sa inyo. Dahil alam ko rin kung anong totoo at hindi. Diyan nakikita conspirator, black operators, mismo itong PICOS. Sino ang nagsupport? Wala na. Kung ako sa inyo, be careful because the rule of law has been implemented. Do not see me as a minute, maliit, nakakapuwing baya ako. And I will always fight for the truth. Dito nakikita lahat na yun. How would you defend yourself if you are already sealed, documented to be shipped doon sa kalalagyan nyo na wala ng tawad? Ang babala, binigay ko na yan sa inyo noon pa. Ito nakikita ninyo. Lahat ito, voluminous of documents that you use. Lahat ng ratification, kaya kayong mga taga-BARM, you are fighting na ipasok niyo muli ang sulong. Ano kayo? You are just a claimants. You are combating the sovereign judges. Law of ownership. Kinukumbat niyo. Who are you? Kasi Huda kayo, kasi Supreme Court kayo. You are liable to the Sovereign Court. And I am the one manning the Sovereign Court. Name all the lawyers. Kasi nga, pag naimpito ako, pati lisensya nyo, ika-cut off ko. Mismo ang PRC, liable yan. Lahat ng mga institutions, liable sa sovereign niya. Huwag nyo nang dagdagan kasalanan nyo. Sinasabi ninyo, kayo, okay, kayo nga. Pero, ang kakamaliin nyo, itong libro, may kopya pa rin ako. Ito, naging gutay-gutay ito sa Senado, Kongreso para makagawa kayo ng BTA, ng Bangsamoro Transition Authority ninyo, ng Bangsamoro Basic Law, lahat ng batas ninyo. Okay, baybayin natin. Are the laws drawn from 1936? Okay? Yes. Pero, nung pinalitan ninyo ang Constitution in 1986, lahat ng batas nyo, walang kwenta. Ngayon, nag-away-away kayo dyan sa Senado, sa Kongreso, walang kwenta. Kasi you operated illegally. Illegal government kayo. Since 1986, claimants kayo. Hinayaan namin kayo. Kasi hindi pa kami nagtagpo ni Raja Mamay. The Christian and the Islam must join together para itama muli ang kasulatan ng nakaraan. We have to do this. The Islam, sinabutahin ni Kristiyano, pumasok ang Santo Papa, ang Vatican. Di ba marami kayong nagre-report dyan sa Zamboanga para hindi kayo makulong? Maglabas kayo because you are Islam pero nagsisimba kayo. You are forcibly to do what the Pope and the bishops wanted you to do. Marami kaming alam pero hindi namin nilalabas lahat. Kaya dito nakikita ninyo.
whatever you do, may kabangga kayo. Walang kwenta ang eleksyon. Kasi noon pa, claimants kayo eh. Binigyan lang kayo ng otoridad in the name of the sovereignty. Buong mundo may utang sa Sultanate of Sulu and North Borneo, sa Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Kinoconsolidate ko ngayon ang ninakaw ninyo. Kahit sino pa sa inyo, hindi kayo makabalik sa bangko. Kasi ang bangko liable sa sovereign. Meron tayong Imperial Sovereign Bank. Operational yan in the name of the sovereign court, in the name of the sovereignty. Ang Bangko Sentral, kaya nga illegal lahat yung naprenta ni Aquino, ni Duterte, ilalo ngayon ni Bongbong. Bongbong, kung ako sa iyo, Amy, Irene, do not name drop the name of Ferdinand Idrolin Marcos Sr. You know for a fact who you are, who is the father that you are trying to invoke. Tama na. Alam din ng buong mundo yan. Do not pray to God, invoking. Ayun, mahirap sa inyo eh. Mahirap yung mga tinatawag natin. Gumagawa lang kayo ng strategiya ninyo para ang mga tao magpunta sa inyo. Gumagawa kayo ng paraan na para maawa sa inyo ang sambayanan. Kayo naawa sa amin, lalo na mga pobre na binibenta ninyo. Eh ngayon, Bongbong, pati si Elon Musk, kinalagkad mo. Kawawang Elon. Mananagot ngayon sa sovereign niya. Whoever support the election and whoever helps the administration, whoever release the money without the consent of the Queen, mananagot. Yan na. Kaya nga sinabi ko, ultimate, final, transition to absolute monarchy. Executory. Dahil kung hindi, giyera na itong labas nyo. Ayaw nyo makinig. Gigirayan ko na kayo. Yan palang gusto ninyo, madugo. Hindi nyo man lang inisip yung how many years na pakibaka ko. 2010 po. 2009. Meron na akong patunay that I am the queen, asawa ng totoong Sultan Sulu. Pero hindi ako nagmayabang, hindi ako naging arrogante, bagkus binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lahat kayong mga pangalang malalaki, may utang kayo. Gusto niyo ipamukha ko pa sa inyo? Gusto niyo pang iladlad ko? Kaya kayo na nagsasabi na you don't want to go back to me, ito po, nilagay ko na ito sa lahat ng bangko. The Sovereign Royal Decree and serves as a General Order 01 from the Royal Empire of Malacca. Kaya lahat kayo, ito Attorney Rosales, ito, nakita nyo ito. Pangalan nyo po diyan, nandiyan dyan, Apo Aba Hornido. Kung ilabas ko kaya lahat itong mga testamento, kaya ninyo? Joey? Mr. Yoseco? Mr. Jokno? Medalya? Metro Pacific Corp, President CEO Manuel Pangilinan? Major General Benjamin Mispirito? Attorney Rosales? 2 billion. Ayan nakalagay. Payback. Settlement. Allotment to the royalty of Queen in the name of all the royal family. Tapos lahat ng polymer ilalabas ninyo. Tupad. Alam din namin kung ano. Alam niyo ang 4 piece for so many years, galing po yan sa heritage asset. Kaya nga, masakit lang. Pero kung hindi niyo ako tutulungan, mapipilitan din ako. I will stage the final move. Wala yan, sabihin ninyo. Gringo? Nag-communicate na ako sa iyo. Ping, nagpadala na ako ng message sa iyo.
Ayaw nyo, eleksyon kayo? Okay. Di ba kayo mga tinaguriang, anong tawag sa inyo? Mga revolutionist? Subukan na natin. Kaya nga tinatawagan ko ang lahat ng puwersa mula sa Apari hanggang Hulo. Mula sa Black Forest, NPA, lahat ito. Oh, kami ang may otoridad kasi pinahiraman lang kayo. Nagkaroon lang ng problema ang pamumuno dahil kami yung mga nasa parallel government. Kasi kung wala ang NPA, walang may nagbantay ng mga bankers natin, ng kayamanan na ninanakaw ng politiko. Ngayon, sino may karapatan? Kayo? No election! Para maintindihan ninyo. Kasi hindi na ako papayag. Pinayagan ko kayo, kay Bongbong, Kuya, alam mo yan, pinayagan ko, pero ni minsan hindi lumingon yung ating tinulungan. Hindi na pwede. Maski sino sa inyo, Attorney Bersamin, judge. If you have the conscience, di ba nagsabi ako, the coronation in 2019, 2023, 22, o kailan pa? Hindi ko naman kailangan yan sana, pero gusto ko lang ipakita sana na natuto na kayong sumurrender sa totoong tagapagmana. Whether you like it or not, it will happen. Ngayon, do your job, I will do my job. Refute, dispute, and contest, and we will see. Wala kayo, gutom kayo, nganga pa kayo. Go to election and you will see. Go to filing and kayo ang bigyan ko ng ink. Huli kayo kasi kayo pala yan. Go and proclaim na kayo. Kasi mas madali ko kayong makita. Ganyan lang naman yan eh. If you are very strong enough to combat the truth and justice, then do so. Punta kayo ICJ, punta kayo ng OIC kung kayo Islamic na nag-claim, punta kayo doon. O pumunta kayo doon sa France, nag-claim kayo. Ayan yung no limit ang hiri. Kasi puro kayo mga Kristiyano na nag-claim in behalf of the money of the Islam. Ngayon, bakit kayo hinaharangan? Gloria Arroyo, hindi naman ikaw yan eh, kasi kilala namin ang Gloria. Ahiya ka! Kayong sumusunod sa mali, lahat ng patay na binubuhay ninyo, ngayon palang papatayin ko na kayo, nang tagdarin ko kayo, kasi bakit mali? Ngayon, the CIDG, the NBI filed a case with Sara Duterte. Now, this word is already very, very firm, and this is a threat. No! I have the law given to you. If you will not rectificatory, Rule 36 yan. May batas ako mula sa United Nations, mula sa grandfather. Ako pa, ang i-challenge ninyo, nandyan lang sa Pioneer. Ang bahay ni Duterte, hindi nyo pa mahuli-huli. Lahat ito kailangan ninyong ayusin ba? Tama na, sobra na. Final, ultimate, executory. Pag hindi pa, lahat ng kabukiran bababa sa kapatagan. Hindi ako nagbibiro. No more. No more chance for you. Bakit? Anong armas niyo? Meron ako tinatago, hindi niyo lang alam. Pagdating sa katotohanan. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, maraming salamat. No election. Lahat ng leaders, ipaprint ninyo lahat ito. Lahat ng binigay ng United Nations, lahat iyan. Bigyan bawat barangay. Bibigyan lahat. Pag sila ay nag-file ng election, tayo na as parallel governance ang lilista sa kanila para madali kong makuha. That means, may pera sila? Wala. Tayo ang may pera kahit anong gawin nila. Dalawa, liwanag at kadiliman. Ganun lang. Matindi ang labanan. Kaya nga minsan maraming mga
nagsasabi, ngangaw lang ako ng ngangaw. Mr. Virgilio, baka hindi mo nakalimutan, alam ko rin kung sinong kasama mo. Huwag kayong mag-comments na hindi nyo kayang panindigan. Huwag kayong magbigay ng komento na kayo mismo ay madadali. Dahil iba na noon, iba ngayon. Kung si Queen noon mapagparaya, pero ngayon hindi na. Kasi kailangan kong linisin na ang sambayan ng Pilipino. E kung kayo mga basura na, kailangan umuwi na kayo as basura. Hindi na kailangan. Kung may dignidad, may kredibilidad kayo, kaya niyong ipagtanggol ang reyna, ang hari na nagmamalasakit sa inyo. Ngayon makakita lang kayo ng dolyar, makakita lang kayo ng polymer, doon na kayo. Hindi niyo alam na yung polymer, yan ang papatay sa inyo. Alam din namin kung sino. Now, Central Bank, Governor Eli Remolona. Continue and we will see. In its violations ng lahat sa inyo, may katumbas na parusa. BBM, continue. Sara, continue. Digong, Allahu Akbar ka, di ka mahiya sa balat mo. Hindi ka naman si Digong eh. Lahat ng sumuporta sa peke, magiging peke rin kayo. We know the truth and please do not mislead the people. Yung mga official din na mga engot, ha? Sorry to say. DNA po. Titingnan nyo mabuti. May mga old pictures si Digong na pwede ninyong i-compare. Kung siya pa yan. Nagbibigay na ako sa inyo ng katotohanan. Miss Wari knew right from the start that I know them. Kasama kaya kami. Kaya lahat na namimeke ng mukha, lahat ng nagbibigay ng misrepresentation, doble ang parusa, triple or 100-fold. Yan ang gawin natin because this is final, ultimate, executory transformation to absolute monarchy. Meron akong batas eh. Kaya nga inonor ng United Nations New York. Dahil si Queen na nga ito. Ito para kayo magkaroon na ng pagkakataon na magbago. At hindi na kayo mag-blame. Lahat kayong nagpresenta na Helen. Lahat na nagkukuha ng hindi sa inyo. Diba pinakita ko na yan sa inyo? Na kahit saan sa mundo, nilagay na. Ito? Lahat ito. Ito ang recoverer to all sovereign people of the world. Nakalagay dyan. Honor the flag. Honor. I-honor na ninyo ang Lupasog Empire. I-honor na ninyo ang Federal Republic. Huwag nyo nang i-claim. Yan lahat ng selyo ng lola binigay dyan. Ngayon, sabihin ninyo, peke. Sabihin ninyo walang balot. Ayan si Ama Ali. Si Sultan Ismail Kiram. Andiyan si Raja. Ayan, dinuplicate pa ninyo, triplicate, lahat ng kapatid, ginawa pa ninyong nag-claim. Akala ninyo makita, no, nandiyan si Helen. Ngayon, paano ninyo masabi yan? Nakalagay dyan, release. O release the funds. The government. Lahat yan. Now, sabihin ninyo, bakit sinilyuhan ng Lolo Lian ng China? Yan sabihin nyo pa sa akin lahat ng karumal-dumal na pananalita. Sa inyo ko rin maano niyan. Dahil noon pa, yung mga sumama sa akin, sila pa ang nagtraidor. Yan ninyo makikita. The United Nations, Sovereign Royalty, Lupasog Empire. Yan ang magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Huwag kayong kumontra. Ang kumontra, bahala na ang makapangyarihan. So dito makita ninyo, kahit anong gawin ninyong pagsubok sa akin, lalagpasan ko yan. Ngayon, sabi ninyo, wala akong nagawa. Bakit nagkaroon ng peace and order ang Ligwasan Mars, ang Maguindanao? Yung mga nagsasalita na wala akong nagawa, kayo ang walang nagawa. Bakit lahat ng pwersa
nag-aantay ng hudyat. Yan ang hindi ninyo malaman. Ngayon, I have a lot of invitations globally. Doon sa Beverly Hills, inimbita ako to become a member para mag-ano. Ngayon, lahat ng publisidad. Bakit pupunta ako doon na kailangan tayo dito? Yan lang ang masabi ko sa inyo. Kilalanin ninyo, dapat kilalanin ninyo. Kaya kayo na nagpasakit sa akin, bawat sentimo po yan na binibigay ninyo, binibigay ko sa misyon. Harinawa, lahat ng may utang na bangko, bigyan nyo na yung royalty ko. Apo Haba Hornido Martin Idi. O ba, lugwa, gid ang akon nga Bisaya. Kay Bisaya ka man? Tama na ba? Ngayon, kung hindi ka magpakita sa akin, problema na nila yan. Okay, Father Jess Manaay, maski ilang beses mo patayin sarili mo, sinusuyod ko mismo pati purgatorio. Buhay ka pa. Okay? Kung patay ka na, babalik kita kasi marami kang kasalanan. Marami kayong kasalanan. Ngayon lahat. Kaya nga simple lang. Kung ayaw ninyong sumurrender, gira lang abutin ninyo. Kung ayaw nyo ng gira, sumunod kayo. Kasi hindi na ito basta-basta. Biro mo lahat ng defiance ginawa ninyo. So therefore, you will never learn to surrender. Kaya nga lahat ng grupo, lahat ng ipareso ninyo, then give to everybody. There is no election. Dito tayo babawi. Kasi diyan namumugad. Biro mo kayong mga politiko, kayo lang nakikinabang. Pag kayo ay nasa hanay ninyo, kayo lang. Ikaw ang mag-manage ng DOTC, mag-manage ng lahat ng mga ahensya, kayo lang. Iba paano yung ibang tao? Paano yung iba na gusto rin mamuno na may karapatan? Dahil sa political party, nagiging negosyo. At diyan ina-encourage natin lahat ng masasamang proseso. Nandiyan na yung binibenta, ang PhilHealth, nandiyan na yung kinukurap lahat ng mga pera, nandiyan na yung pinapapatay yung walang kasalanan, lahat nilalagay sa kulungan na dapat yung ikukulong ay mga politiko, mga mayayaman. Kaya nga sa kasabihan na tiis-tiis lang ang nangyayari sa mga pobre. Pero ang justice na ibigay na sa may pera. Hindi na ngayon. Lahat iyan tutuldukan natin. So, ngayon, ako'y nagpapasalamat and I really appreciate this moment para maintindihan ninyo na tama na, sobra na, magkaisa na po tayo. The unity among the Christian and the Islam. Ito po ang representasyon ni Queen. Kaya nga, yung nagsasabi na kawawa sila dahil Bisaya ako, mas kawawa kayo. Dahil ngayon, I will fight as a Christian and you will see. Kayong mga Muslim na nagsalita ng ganyan, unahin ko kayo. I am still a Christian by heart and by soul. Yes, I am the blood of the Islam. But never, never dare, because this is my time. My backup is the Lololi, the Buddhist. Ngayon, saan kayo? Mga salita lang kayo, ngaw-ngaw lang kayo, yun ang sabi ninyo. Mas matindi po, mas marami po akong achievement na hindi ko lang nilaladlad sa inyo lahat. Pero the fact na nag-sign ang United Nations New York, mismo nga si Philippine Yang, kung sinong gustong ilalagay ni Queen, yun ang mananalo. Kaya antayin ninyo, kung sinong ilalagay ko bawat munisipyo, yun ang mananalo. Mag-eleksyon lang kayo. Because I have my parallel governance. I will put officials in each, sa lahat ng barangay. Mas malaki pa sweldo ng barangay captain ko kaysa sa inyo. Kayo walang budget. Hihingi kayo sa akin, hindi ko kayo bigyan. Yan na lang ang usapan. Kaya nga, kung sinong may pera para mapadali, itulong nyo na sa misyon. Hindi ako nagmumukhang kawawa, pero si Apo Aba, di ba may 2 billion payback ako? Bakit napigay yan sa mga siraulo? Di ikaw lang abulin ko. Kayo lang na financial team. Na sana si Augusto Suarez na hindi nyo kayang bitawan. Pero akong tinalikuran. Ngayon, lahat kayo.
Nakikita ninyo, kompletos Ricardos, pero akala ninyo, malalamangan niyo ako. Hindi po. Nag-hibernate ako, pero narating ko ang International Court, narating ko ang Criminal Court, narating ko ang OIC, narating ko ang buong mundo. Yan ang achievement na wala kayo. Never, never accuse me of pinakahihintay. No election. Wala na. Dahil ang pera na igagamitin sa balota, ibibigay sa Pasko, hindi sa eleksyon. Kung gusto niyo magkapasko kayo, tulungan niyo na ako para maayos ko ang proseso. Yan ang mas maganda. Kaysa mag-eleksyon kayo, anong kainatnan niyo? Kulong. Ikukulong ko kayo. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Ikukulong ko talaga kayo. Hindi ako nagbibiro ba? Ngayon sabihin niyo wala akong patutuo. Edi hanapin niyo yung aking tagapagligtas, tagapaggawa. Hanapin ninyo. Mula sa ICJ, mula sa UN, mula sa OIC, mula sa Treasury, mula sa BIS, sa American Treasury, lahat yan. Hanapin ninyo kung sinong kakampi ni Queen. At isa lang sabihin ko sa inyo, ang pinakakampi ni Queen, ang Diyos Ama, ang Allah, ang Ninig Buddha. Diyan makita ninyo, no retreat, no surrender. And all of you listening to me right now, I really appreciate your time, your effort, and listening. And for those that are refuting, disputing, contesting, go ahead. By that, I will see who you are. And I could be adding you into the list that you will not be given the graces that will be released in the name of the people of the Philippine Islands. Maraming salamat po. God bless everyone. Mabuhay! Masalam. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.